tinotoo po nila yung kaso kay Marcoleta 'no, talagang meron pong kasong plunder na isasampa sila. At eto po ang latest, the Office of the Ombudsman on Monday, ngayon po, asked Sandigan Bayan to issue a precautionary hold departure order against Senator Rodante Marcoleta and 3 other individuals over complaints of plunder. Grabe po 'to 'no, talagang tinuluyan po nila si Marcoleta. Eto po, kayo po nagpapatotoo, yung sinasabi po nila Baste, yung sinasabi po ng totoong oposisyon, yung mga maka-Duterte, yung mga sinasabi po ng mga Duterte at mga follower ng Duterte, kayo ang nagpapatunay. Sinasabi po nila Baste, meron na tayong silent martial law. Silent martial law nga tapos papatunayan nyo. Alam nyo po, napakarami pong involved dito po sa flood control. Pero yung nag-iimbestiga po sa flood control, ang gusto ninyong kasuhan. Yung mga sinasabi po ninyo na bawal na ginawa ni Marcoleta, sa totoo, undeclared martial law. Sa totoo po, ito po ay campaign contribution. Hindi po ito yung pinag-uusapan po nating pera na binibintang yung plunder kay Marcoleta. Hindi po to regalo. Ito po ay campaign contribution. Binigay po to para exclusive para sa kampanya. Sabagay nasabi na natin yan, pero uulitin ko lang po. Kung yan po ay campaign offense, sa COMELEC po yan. Dinismiss na po ng COMELEC yung binibintang ninyo kay Marcoleta. Kaya lang, sabi nga ni Marcoleta, kung yung pagkakaso sa akin, kasi ganito po ang nangyari. Marami po sa mga kinasuhan, maiingay dati. Pero may pagtatangka po, nakakasuhan namin kayo, biglang nagsipagtahimik. Merong sikat na nagpa-part-time model ng kilay. Tahimik, di ba? Tahimik na ngayon si Chis eh. Hindi ko maintindihan, nagkakagulo na po, pero dehin buki kay si Chis Escudero. Oh. May epekto po talaga eh. Sila Jinggoy, tahimik lang sila. Hindi natin alam kung yan. Pero sabi po ni Marcoleta, kung ang purpose ninyo ng pagkakaso sa kanya ay para matahimik siya, manahimik siya, eh bigo kayo. Ang tanong niya nga eh, ako ba'y pwedeng nilang ipakulong? Pwede. Nagawa nga, sabi ni Marcoleta, nakagawa nga sila ng gawa-gawang kwento eh. Ay, gawa-gawang kaso eh. Kaya pwede rin siyang mapakulong mula sa gawa-gawang kaso. Kaya lang ang sinabi ni Marcoleta, kung ang objective ninyo ay para patahimikan ako, bigo kayo, mabibigo kayo. Hindi siya mananahimik eh. At yan po ang gusto namin. At congratulations, Senator Marcoleta, dahil ikaw ay Vice Chairman ng Senate Committee, pinakaabangang committee, yung Blue Ribbon Committee. Dahil Vice Chairman yan, okay na po tayo. Medyo safety na tayo kay Marcoleta dahil hindi po papayag yan. Bukang bibig ni Marcoleta na mag-imbestiga na. Yan naman yung binabanat ni Marcoleta. Pakinggan natin ng konti itong mga sinabi ni Marcoleta na to. Teka, narito pala yung aking narito pala yung hindi nyo marinig. Naka-Bluetooth pala. Kasi po matagal ko nang sinasabi, 9 na buwan na po ang nakararaan, ngunit ayaw natin
ituloy ang pag-iimbestiga sa flood control scandal. Isang pinakamalaking nakawan sa ating bansa. Parang ninakawan ng isang pamilya sa tanghaling tapat. At ang mga magnanakaw ay hindi nakamaskara. Nakakurbata lahat. Nakabarong Tagalog. Paano hindi masisira ang kumpiyansa ng mamamayan kapag tinalikuran natin ang itong pananagutan? Alam niyo po, yung sinasabi kasi, narinig niyo ba? Narinig niyo yung sinabi ni Marcoleta? O, yan po. Kasama po yan sa sagutan. Yung sinasabi po ng minority, na ibangon naman natin yung dignidad. Tignan niyo po, hindi pa po nakakasimula talaga si Alan Peter Cayetano. Kaya bumabalik sa inyo eh. Ano yung sinasabi niyong dignidad? Sa ilang araw nasira yung dignidad ng Senado? No. Kaya po nasira yung dignidad ng Senado dahil po ang inaasahan ng mga tao sa Senado. Kaya po unti-unti nasira yung dignidad ninyo. Dahil mula po nung nagsimula si Marcoleta na mag-imbestiga sa Blue Ribbon, yun na po ang naging pamantayan ng Senado. Huwag na po tayo magbulahan. Blue Ribbon lang po. Wala na yung mga kung ano-ano. Alam niyo, sa totoo, sa tindi po ng pagnanakaw na ginawa sa bayan natin, wala kaming pakialam kung ano naiisipan ninyong mga batas-batas. Katarantaduhan po lahat ng batas na yan. Bakit po? Bakit po katarantaduhan yung batas? Hindi ba may batas na tayo laban sa pagnanakaw? May batas na tayo laban sa graft and corruption? May batas na tayo laban sa plunder? Oh, ang problema po ba natin batas? Hindi po. Ang problema natin, sabi ni Marcoleta nga, harap-harapang nilalabag yung batas. Ninanakawan tayo ng harap-harapan pero hindi nagnanakaw mga nakamaskara. Hindi sa gabi, harap-harapan, tanghaling tapat. Ninanakawan tayo ng mga nakakorbata, nakabarong Tagalog. Imagine ninyo. Okay. Buhat po nung nag-imbestiga si Marcoleta, nagkaroon tayo ng pag-asa. Siya naglantad niyan lahat eh. Lihim sa atin yan lahat eh. Ang kaisa-isa nagsalita before mag-imbestiga si Marcoleta. Ang nagsalita po na ang may control ng budget ng Pilipinas ay si Martin at saka to si Saldico. Si BP Sara. Hindi pa natin mapaniwalaan niya noon. Ako nga eh. Si BP Sara naman parang exaggerated. O na-realize natin, totoo pala nung nagsimula si Marcoleta na mag-imbestiga. Ang purpose po nila, awatin yung bibig ni Marcoleta. Ang purpose po nila, patahimikin si Marcoleta. Kaya yan, tinanggal sa Blue Ribbon. Tapos yung si Lacson, hindi naman nag-imbestiga. 9 na buwan, hindi kayo nag-imbestiga. Yan po, mula po dyan, bababa na po. Huwag nyo pong isisi. Wala pa nga pong 2 linggo nakaka-2 linggo na ba si Alan Peter Cayetano? Tapos yung pagbagsak ng kayo, yung dating leadership, lalong-lalo na yung leadership ni Tito Soto. Na nagtataka tayo, bit ayaw pang magretiro. Nang manahimik na mundo natin, pare-pareho. Sabi nga ni Alan Peter Cayetano, ang last bastion of democracy, yung Senado na. Tapos makikita natin wala rin tayong pag-asa. Kasi nakita niyo po yung House of Representatives? Talagang talamak na anti-Duterte sila eh. Tandaan po ninyo, kaya po galit ang mga Pilipino
majority po ng Pilipino ngayon, aminin man niya ng media o hindi, majority po ng Pilipino pro Duterte. Majority po ng Pilipino anti-Marcos. At dahil lahat po ng wala na pong grupo na anti-Marcos kundi mga pro Duterte lang. Nagkampihan na po sila eh. Sabi ko nga, yan ang pinakamalaking pagkakamali ng mga dilaw. Ang tagal niyong binanatan si Marcos, dekada. Nung may pagkakataon na kayong makinabang sana. Di ba? Kung tinuloy-tuloy nyo, baka kahati pa namin kayo sa mamamayan eh. Alam nyo kung bakit hindi kayo mananalo? Lahat kayo kakampi ni Marcos. Ang halos majority po ng Pilipino ayaw. Naranasan natin. Real talk po, naranasan natin kung paano po ang trabaho ng isang Duterte. Hinahanap-hanap natin ang Duterte sa lahat po. Pag nakarinig tayo na nakawan, puta, buti pa nung panahon ni Tatay Digong, kahit nga laglag bala, hindi pumayag si Tatay Digong na may corruption eh. Sa laglag bala lang, mula po sa mga maliliit. Papakain ko yung papel, pera na yan sa inyo. Nagkaroon talaga tayo ng pag-asa, bumilib tayo. Yung Japan pala, ang tingin pala nila kay Pangulong Duterte, kaya po pala ganun na lang yung mga Hapon po yung nangunguna sa panawagan sa UN na palayain si Tatay Digong. Ang tingin pala nila kay Tatay Digong, samurai. Kagalang-galang si Digong sa Japan eh. Yung sinakripisyo yung sarili niya, willing na magsakripisyo para sa pinamumunuan niya. Oh, 1,200 tayo, mag-likes lang po. Huwag po natin kalimutan mag-likes.